Welcome dito sa first episode natin, no, sa mini video series natin about calculator techniques for selected topics in electrical engineering professional subjects. Pero tingin ko, no, yung iba dito parang hindi naman siya Caltech. But anyways, ayun, para dito sa first episode natin, no, i-discuss natin yung about sa solve function or yung mas kilala natin, no, na banggitan parati sa klase ay shift solve. Bago tayo mag-start, so shout out nga pala sa Camarines Sur Polytechnic College, so sa Electrical Engineering sa Dabua Campus. Hello! Okay. So ngayon, para malaman talaga natin siya, basahin natin mismo yung manual ng calculator. Okay? So ito nga pala yung manual, no, ng Canon F789 SGA, mapa version 1 or version 2. Or let's say, no, kung tignan mo man yung calculator manual ni Casio 570 ES or 991 ES, same lang rin naman sila nung instruction. So ngayon, nasa solve function tayo. So sabi niya, yung solve function daw is gumagamit ng Newton's method. Okay? To obtain yung approximate solution of equations. So ano ba yung Newton methods na yun, no? So daanan natin saglit. Okay? So yung Newton's method, 'di ba, is a numerical method siya na gumagamit ng derivative para makuha mo kagad, no, yung root or yung pinaka-approximate solution ng equation. So dito nakikita natin meron tayong graph, 'di ba? Ayan. Na kung saan aalamin natin yung x-intercept niya, let's say exact root dito. So ang ginagawa ng Newton's method, 'di ba, is gumagawa ng derivative. So ang derivative, 'di ba, is a slope of line. So change siya. So let's say maglalagay ka ng initial guess dito, 'di ba? And then kukunin niya yung tama niya sa y. And then magdodraw siya ng tangent line doon. And with that, mabilis kang nakakalapit doon sa root. And then after nito, 'di ba, makukuha natin yung function niya doon sa y and then magdo-drawing ka ulit ng tangent line. So dahil gumagamit ka nung derivative of a function, so parang nag-i-slide ka agad siya. Pabilis para palapit doon sa exact root. So ibig sabihin, of all numerical methods, ang ginagamit ni solve function is Newton-Raphson. Kasi nga naman, 'di ba, mabilis mag-converge yung solution natin dun sa pinaka-exact root kung Newton's method yung gagamitin natin. Okay? So, yan can be yung solve function, mode 1 ng calculator natin, no? Ayan, di ba? So, bali mode 1. So, dyan lang po natin magagamit yung solve function. Okay, so following describes the types of equation whose solution can be obtained using the solve function. So, yan, equations that include variable x. So, yan, kapag naglagay ka ng x, di ba, shift solve, ayan, or shift yung sa calc function. So, siya yung second function dito sa calc, eh. Di ba? So, kapag nag-shift ka, tapos pinindot mo yung calc, matitrigger yung solve function. Kasi second function siya dito sa button na to. Okay? Pero yun, syempre, di ba, dapat kapag gumagamit tayo ng shift solve or nung solve function, di ba, dapat kahit papaano binabackupan rin natin ng ano natin, ng foundation natin sa mathematics. Hindi lang tayo basta bira ng bira, okay? So, let's say, 'di ba, meron tayong mga equation katulad na lang nito sa example na 'to. Ang daming value ng x, 'di ba? Okay? So, kapag mga quadratic equation na 'yan, ine-expect agad natin hindi lang isa yung value ng x, okay? So, pwedeng marami. So, sabihin na lang natin do kung itong curve na to, Romere curve dito, ibig sabihin yung x-intercept niya, hindi lang dito, meron din dito. So, iilan siya, hindi lang iisa. Eh, syempre, di ba, kapag nasa solve function tayo, ang kaya niya lang ilabas is isang value. Okay, so, pakitandaan yun, no? At syempre, yung ilalabas niyang value, kung saan siya malapit. Okay, so, balik natin ulit yung kanina. So, let's say, no, umaangat siya dito. Sabihin na lang natin. Eh di kung dito tayo mag start, di ba? So kapag derivative ka ng derivative dyan, malamang
yung makukuha mong value is yung nandito agad. Okay? Hindi mo makukuha kagad yung dito. Not unless na yung initial guess mo is nandito ka sa side na to. Okay? So, dapat alam pa rin natin kung paano nagwo-work yung Newton-Raphson. Okay. So, sabi niya, yung syntax niya daw is yung equation and then solution variable. So, in general, an equation is solved for x unless in-specified natin. So, siguro sa susunod na video, doon natin i-explore yan, no? Yung mag-shift solve tayo ng ibang letter yung ginagamit. For a while now, gagamitin natin yung x na variable para kahit hindi tayo magsulat ng kama, okay? Okay lang. So, let's say dito sa manual, no, na ipapamigay natin someday once na matapos natin itong video series na to, no. Ayan, meron naman rin siyang tag list na mga instruction. So, yun, proper syntax ng paggamit ng solve function. So, for example, ayun nga yung sabi sa manual ni Canon, no, equation mo, quit, and then variable na gusto mo ipasolve. So, di ba sa calculator, may iba't iba tayong manual dyan, okay? So, ayan, A, B, C, D, E, F, tapos X, Y, M. So, yan yung pwede tayo gumamit ng solve function. Okay? So, bali yung pinaka-syntax natin, yung equation natin, so lalabas, itong buong part na to, equation yan. Okay? And then, maglalagay ka ng comma sign, tapos yung variable na gusto mo ipa-solve. Yan yung pinaka-proper syntax. Yun nga lang, meron tayong special condition kapag ang sinulat kasi natin dito is yung letter X, kahit hindi na tayo mag-declare nitong variable na to. So, for example, try natin itong problem na to. Okay? So, 1,960 dynes, okay, is equals to, okay, so 160 tapos 192 units all over d squared. Pero let's say, kung x yung ilalagay natin dyan, okay, kahit hindi na tayo maglagay nung quit, okay, let's say yung quit x, kahit wala na yun eh. Pero yung kung meron man lang, eh, hindi naman rin magagalit yung calculator. Okay, so shift solve, ayan, processing. So, lumabas na yung sagot. Okay? So, ngayon, kung tatanggalin natin itong comma tapos letter x, wala naman rin magiging problema. So, ayan, shift, and then yung second function, which is yung solve function. O, diba? Lumalabas pa rin yung sagot. Pero ayan, kapag pinalitan natin yan, let's say ng letter D, para sakto-sakto, no? Katulad ng isang distance. Okay? So, kapag, ayan, nag-shift solve tayo, ayan, papagalitan ka, variable error. Kasi kapag nagsulat ka niyan, kailangan, kung ibang variable ang ginagamit mo, kung hindi letter X, kailangan mo mag-declare ng, ayan, quit, and then, yung variable na gusto mo ipasolve. So, with that, tingin ko, pwede na tayo ulit gumamit ng shift solve. Ayan, di ba? Hindi na siya nag-variable error. Kasi alam niya na kung kanino siya magpapahanap. Okay? So, ayun. So, 3.95. Okay, so ayan, di ba? Makikita natin yung variable x, merong special place. Kasi kahit hindi tayo mag-declare nung quit x, pwede ka mag-shift solve. Pero pagdating sa mga ibang variable, let's say A, B, C, D, E, F, Y, M, kailangan mag-declare tayo ng comma and then yung variable na gusto natin ipa-shift solve. Okay? So yun, ngayon, bago tayo mag-solve ulit ng problem, basahin natin ulit yung important reminders nito ni Canon, no, sa paggamit ng solve function. So, sabi niya dito, the following functions, ayan, integral, differential, summation, pole, rectangular, ayan, random integer, hindi daw sila allowed dun sa solve function. So, yun nga, yung solve function, dahil gumagamit siya ng Newton's method to obtain the solution, if there are multiple solutions, katulad nga ng curve na pinakita natin kanina, only one of them will be shown as the solution kung saan siya malapit. So, pangatlo, solve function may not be able to obtain the solution because of the preset initial value of the solution variable.
in this case this happens, try to change the initial value of the solution variable. So, syempre, kapag yung sinasagutan mong tanong is board exam, madali yan. Kasi ang board exam is may choices. So, hindi tayo basta manghuhula sa ulap dun sa initial guess. Pwede mo siyang ilapit. So yun, solve function may not be able to find the correct solution even if the solution exists. Pero ayun, masasabi ko, depende pa rin yan sa starting point mo. Okay? So siguro pwede na natin i-ano, no? I-skip yung iba dito. Okay, if an equation contains input functions that include open parentheses, do not omit the closing parentheses, ay mapapagalitan ka. So ayun, it will show variable error kapag hindi tayo nag-contain nung variable na gusto natin ipasolve. Katulad ng nangyari kanina doon sa letter D, kailangan kasi natin siya i-state. Pero kapag letter X, siya yung may special place. Kahit wala na tayong comma, letter X. So yung Newton's method may have problems for solving following types of functions. For example, ayan. And then in the case of the equation takes a long time for solving, the calculator will display processing. Ibig sabihin kasi noon, nag-iterate pa siya. So yun, pwede mo na i-cancel yung solve operation by pressing CA function. So ngayon, i-try natin yan dun sa isang ano natin, no, mga problem natin. Pero bago yun, magsagot muna tayo ng objective type problem para mas maging malinaw sa atin yung Newton-Raphson. So ayan, bali, the order of convergence is highest for which of the following method? Ito yung mga basic na objective type na tanong sa numerical method, no? So syempre, yung pinakamabilis is si Newton-Raphson. Okay? So ayan siya, no? Pagkatapos, when compared for convergent speed, which is typically true. Newton-Raphson na nga yung pinakamabilis, di ba? Di siya yung magiging unang sagot natin. So, since letter C lang yung may unang Newton-Raphson, siya na kagad yung sagot. So, Newton-Raphson, ayan, second method, tapos yung bisection method. Okay, so pangatlong objective type. Bisection method guarantees convergence, while Newton-Raphson method, okay? So, ito na nga yung iniiwasan natin. May diverge if the initial guess is poor. Ito yung mga sinasabi natin, no, na imbis na makuha yung solution, hindi na makukuha. Okay? So, nagbabase parati siya dun sa initial guess. So, pakitandaan yan, no, kapag gumagamit tayo ng solve function. So, compared to bisection method, the Newton-Raphson usually converges. Okay? Compared, no? Usually converges, okay, faster. Pero, pwede pa rin siya mag-fail kapag, di ba, walang magandang initial guess. So, ngayon, i-try natin yan, okay? Na yung nangyayari sa Newton-Raphson is magfe-fail siya kapag pangit yung initial guess natin. Okay? So, yan, para sa episode 1 natin, meron tayong dalawang problem. Okay, so problem number 1. So, yung parang kanina lang, di ba? So, ayan, two electrons have a force of 3.46 times 10 raised negative 6 Newton. What is the distance between them? So, syempre, para isolve natin yan, gagamitan natin yan ng Coulomb's law. So, nasa harapan na natin yung solution, no? Pero ayun, i-plot ko muna yung pinaka-formulang ginamit. Kasi yung Coulomb's law, di ba, is F, okay, is equal sa Q1, Q2, okay, all over 4 pi E sub O, E sub R, B squared. Actually, itong problem na to, kahit hindi mo na siya pa-process sa solve function. Kasi pwede ka naman mag-transpose, di ba? And then i-square root mo kapag naghahanap ka ng distance. Pero ayun nga, yung goal ng video series na to is makilala mo pa yung calculator mo. Para pag nagloloko siya, alam mo yung rin yung gagawin. Para hindi siya magloko, okay? Kaya ngayon, after natin i-plot to, yung formula, ito na yung magiging equation natin. Okay? So ngayon, gagawin natin is magpapa-solve function lang tayo para mahanap yung letter X.
At dito, mararamdaman natin, no, yung mga objective type na sinagutan natin kanina. Ano sabi dun? Pwede siyang mag-diverge at hindi na natin makukuha yung solution. Mabilis siya mag-converge, pero kapag pangit yung initial guess mo, iyak-iyak na lang. So ngayon, i-plot na natin tong equation. So 3.46 times 10 raised to negative 6, yun yung force natin, okay, is equals to, so yung charge ng isang electron, or pwede natin hugutin, no, yung constant na number 23, which is charge of an electron. So ang gagawin natin is shift dun sa convert para makuha natin yung second function, which is the C value or yung constant value. So since yung charge of electron is number 23, input natin yung 23 and then press equals. And then since Q1, Q2 equal, i-squared na natin siya. And then sa baba, 4 pi epsilon sub O or yung absolute permittivity. So hugutin natin ulit sa C value at ilalagay natin si 32 kasi yung absolute permittivity is number 32. So dahil nasa air, 1, and then yung distance na pinapasolve na natin, yung x squared. Okay? So ngayon, gagamit na tayo ng shift solve. So shift solve. So yan, makikita natin, tinatanong tayo ng solve for x at meron na tayong starting point. So kung ano yung huling pina-shift solve natin kanina, yun yung parating nagiging starting point niya. Okay? So sabi nga doon sa manual kanina, dapat maging maganda daw yung initial guess natin para makuha natin yung solution. Kapag hindi kasi, okay, hindi natin makukuha yung solution. So let's say na lang, hindi natin baguhin yung initial guess. Mag-press tayo ng equals. Tignan natin yung mangyayari dito sa equation na to. Ayan, processing. Gaano kaya katagal to? Siguro pwede humigop muna tayo ng kape, no? Para malaman natin yung ano, yung pinaka magiging sagot niya. Ayan, nahirapan yung calculator. Continue daw. So, ang ibig sabihin niya, nag-iterate pa siya, no, yung calculator. Nagpe-perform pa rin siya ng derivative. Ina-iterate niya pa rin hanggang sa mapalapit siya dun sa solution. Okay? So, ayan, nagpapa-continue lang ulit. Okay, mukhang nahihirapan talaga yung calculator. So, let's see. Okay, so tingin ko, no, mas magandang ihinto na natin to. Kasi alam ko na yung mangyayari dito, no? Okay? Hindi natin makakukuha yung answer or mag-shift solve siya. So ngayon, ayan, ulitin natin ulit. Sabi nga ng problem, di ba? Or ng instruction, okay? Sabi sa instruction, dapat maganda yung initial guess natin. So kung ang exam mo is multiple choice, di ba? Ayan, magkakaroon tayo ng mga initial guess natin. Para kahit papano, mapabilis natin yung pag-converge ng Newton-Raphson. Kasi yun ang ginagamit ng solve function. So ngayon, gawin natin, ilapit natin siya. So mamili tayo ng any from the choices. So siguro, let's say, itong 8.1 times 10 raised to negative 7. So ayan, shift, okay, solve function. So 8.1 times 10 raised to negative 7. Equals natin ngayon. Okay? So tignan natin yung mangyayari ha. So dapat, ayan, mabilis na yan. So, habang hinihintay natin, no? Okay. So, kadalasan yung calcu, ayan, nag-can solve na, patay, iyak. Hindi niya daw kayang isolve. Yung calculator, ayun, kapag nagpapa-solve function ka sa isang variable na nakapwesto sa denominator, medyo actually na-challenge yung calculator. At umaabot sa point na ayan, can solve. Okay? Pero yun, sabi nga, di ba, ayusin natin yung initial guess natin para mapalabas natin yung sagot. So ayan, lumabas na yung sinasabi doon sa instructional manual ng calculator na pwede, hindi na natin makita yung pinaka-solution. At ano yung lumabas? Can solve.
Actually, can solve yan, kaya na isolve yan. Lumalabas lang yung can solve na function kasi lumalabas, naubusan ng RAM yung calculator, no? So, dahil wala na siyang RAM, hindi na siya makapag-perform ng iteration. Kaya yun, can solve. Okay? So, alam naman natin, di ba, may memory yung calculator natin. At times, di ba, minsan hindi ka na makapag-type kasi nauubos mo na yung memory ng calculator. So, dito naman, nangyari, nung pag-solve function natin, iterate siya ng iterate, yun nga lang, naubusan na siya ng, ng RAM para makapag-perform pa ng iteration. Kaya ang sinabi niya sa atin is can solve. Pero ayun, since yung mga board exam problems natin is merong choices, multiple choice yung type ng exam, magagawa pa rin natin ang paraan yan. Kung ayaw tumalab nung 8.1 times 10 raised to negative 7, edi try naman natin yung 8.1 times 10 raised to negative 12. Okay? So, shift, ayan, solve. So, papalitan na natin to. Gagawin na natin 8.1 times 10 raised to negative 12. At press equals. O, ayan, di ba? Lumabas ka agad yung sagot. Easy breezy. 8.16 times 10 raised to negative 12. So, ibig sabihin pala, di ba, hindi naman lumalabas na can solve. Can solve talaga. Yun nga lang, depende dun sa starting point mo. Kasi nga, kapag mali yung initial guess mo, pwede mong hindi na makakuha yung solution. Okay? So, ayan, kapag ang exam mo is multiple choice, yung board exam is a multiple choice type of exam. So, kapag gagamit ka ng solve function, di ba, dapat ilapit mo na kagad sa choices para hindi siya matagal mag-solve. So, nakita nyo naman yung nangyari, di ba? Nung nagkaroon tayo ng guess na mas malapit doon sa sagot, sobrang bilis. Halos tawag dito, wala na yung word na processing, di ba? Lumabas agad yung sagot. So ngayon, mas nakikilala na natin yung calculator kung paano ba nagwo-work yung solve function. So nakatulong yung manual ng calculator, no? Kasi dinescribe niya na Newton's method daw yung ginagamit. At ayun, based sa mga objective type na question about numerical methods, ang Newton's method is napakabilis mag-converge. Pero syempre, dapat yung initial guess natin is maganda para mas mabilis kagad siya mag-converge. Pag nagkamali kasi tayo ng initial guess, imbis na mag-converge, pwede siya mag-diverge. Okay? So ngayon, subukan naman natin problem number 2. Okay, so problem number 2. A DC motor develops 15 horsepower at 120 volts. The effective armature resistance is 0.061 ohm. So ngayon, what is the armature current? So ngayon, i-plot ko lang ulit yung natin, yung formula natin. So ang pinaka-focus natin dito is makilala natin yung solve function. So ayan, let's say power generated sa armature is equal sa IA multiply by back EMF. At yung back EMF na yun is BS minus IA RA. So, yung magiging equation natin is PA is equal sa IA multiply by BS minus IA RA. So, yan. Gusto ko lang i-notice natin ulit yung formula gagamitin natin, no? Kasi doon sa formula gagamitin natin, ang variable natin is yung IA. At yung IA, kapag sumama pa ulit sa isang IA yan, magiging IA squared. So, technically, yung equation natin, pwede siya magkaroon ng form ng AX squared plus BX plus C is equals to 0. So, ibig sabihin, di ba, ano bang type ng equation to? Quadratic yan. So, kung kukuha ka ng X, dalawa yung value niya. Lalabas kasi, dalawa yung roots ng isang quadratic equation. At katulad nga kanina, sabi sa manual, isa lang yung kayang ilabas ng calculator natin. At base nga, di ba, doon sa principle na natutunan natin, dahil Newton-Raphson ang ginagamit niya, yung ilalabas niyang roots is kung saan na siya malapit. Okay? Katulad rin ng in-example ko kanina, di ba, gamit itong curve na to.
So, syempre, kung saan ka nag-initial guess, doon ka kagad makukuha yung sagot. Pwera na nga lang, di ba, let's say, kung meron pang dito sa kabilang side, makukuha mo yung roots dito kung dito ka magsisimula. So, ngayon, solve natin to, no? Okay? So, hindi ko nga lang nalagay yung choices. Pero sabihin na lang natin, di ba? Ayun, basta sheep solve ka na lang ng sheep solve, di ba? Tapos, hindi mo na lang inaayos yung value. So, ngayon, i-type natin ito sa calculator. So, 15 times 746 is equal sa x, okay? And then, 120 minus x, and then multiply by 0.061. So, tandaan natin, ang kaya niya lang ilabas is isa. Pero ayun nga, as per quadratic equation, nagde-demand yan ng dalawang root. At yung kaya niyang ilabas is kung saan siya malapit. So for example, ayan, gagamit na tayo ng shape solve. So sabihin na lang natin, nagsosolve ka ng ibang problem at yung previous problem mo is nagsimula sa 1,500. Okay? So ngayon, press natin equals. At ayan, di ba? Ang lumabas is 1,869.066. Pero tandaan, itong problem na to, kung may choices yan, yung mga answer is nasa all around 90 lang, papuntang 100, ganon. Okay? Pero dahil ang lumabas na sagot natin is 1,869, ibig sabihin, ayun, hindi na natin nakuha yung pinakakailangan na sagot. Kasi number one, hindi natin inayos yung initial guess. Okay? So, tandaan, ayun, hindi ko lang nasama. Itong problem na to, ayan, may choices talaga yan. Halos lahat is malapit sa 100. So, ngayon, gagawin natin, uulitin natin yung shift solve. So, ilapit natin siya sa 100. Okay? So, ayan, nung nilapit natin sa 100, ang naging sagot is 98.146. So, ito na yung lalabas na sagot talaga. So, with that, masasabi natin dalawa yung roots, yung 98.146 at yung isa, yung kanina, di ba? Yung nag-start tayo ng 1,500. Ayan, so 1,869.066. Siyempre, dito sa topic na to, ang acceptable dyan is ito yung 98.146. At sabi ko nga, di ba, kung may choices to, yung makikita mo lang is lahat is malapit sa 100. Wala kang makikitang sobrang taas katulad nito, 1,869. Okay? So, yun, take note, dahil ang board exam is may choices, o di ba? Bago ka pumindot ng equals after mo mag-solve function, ilapit mo na siya sa choices. Okay? Tapos number two, dapat nakikilala pa rin natin yung form na magiging equation nung shift solve natin para nagiging aware agad tayo. Kasi nga, di ba, kapag yan is, kamukha niyan is quadratic equation, di ba ang quadratic equation is parabolic? Ibig sabihin, meron dalawang intercept yan. Talagang dalawang magiging sagot niyan. Yun nga lang, ang kaya lang ilabas ng calculator natin is one root. So, ang kaya niya lang ilabas kung saan siya malapit. At ayun, na-demo natin dito sa video na to, no? Na kung saan ka nag-start, dun talaga biglang lalabas kagad yung sagot. At kung napansin nyo, di ba, nung nag-shift solve tayo, nung malapit na siya dun sa may answer, halos hindi man lang nagpakita yung word na processing. Di ba? Hindi man lang katulad nung kanina na parang halos 10 years bago lumabas yung pinaka-root. Okay? So, ibig sabihin, di ba, yung bilis ng pag-converge, ng pag-perform ng solve function is napapabilis natin kapag yung initial guess natin, di ba, malapit na dun sa pinaka-root ng sagot. Kaya itong technique na to is napaka-helpful, no? Especially sa mga board exam problems kasi ang board exam is a multiple choice na exam. So, hindi na tayo basta manghuhula ng initial guess, okay? Pwede na natin kagad gamitin yung nasa choices katulad ng ginawa natin sa problem number 1. So, ayan. Hope na may natutunan sana kayo no, dito sa episode 1 natin ng about sa calculator techniques.
So, kahit papaano nakilala nyo na si solve function. So, sa susunod na episode natin, solve function ulit, no? Pero mas exciting naman yung problem. Okay? So, see you sa susunod na episode. So, keep on grinding lang, mga kabolta dyan. Okay? So, see you ulit dito sa EE Lectures at sa mini-series natin about Caltech. Bye!